Hi, good morning. I am Robbie Bernabe from Ford Manila Bay. I am one of the sales consultant here. Pwede kayong mag-test drive sa amin. Only test drive naman. For now, we have the Everest 4x2. Then darating pa lang yung Territory Titanium namin. For our promos, we have mga zero down payment and also mga low down payment. And then discounts up to 300,000. If you have any questions about specific Ford units, you can contact me on my Viber or also my Facebook page, Ford Manila Bay Deals and Promos by Robbie. So today, we're here in Ford Manila Bay and we're doing a test drive of the Ford Everest Titanium 4x2. So ngayon, kasama natin dito sila Sir Robbie to assist us on the test drive and of course to showcase kung ano yung mga key features nitong sasakyan. So ayun sir, good morning sa inyo. Good morning po. Ayun sir, yun nga sabi ko nga sir, maraming followers natin sir nag-ask ng Ford na reviews kasi I think wala masyadong nag-review ng Ford cars online. May mga ano ba to sir, malaki ba difference niya sa 4x4 variant sir? When it comes to 4x2 concept, Yes sir. meron siyang, may mga halos same sila aesthetically with the 4x4. Ang nagkulang lang dito is some advanced safety features. Safety features. Pero in terms of mga airbags sir, kompleto naman. Ilang airbags nito sir ng 4x2? 8 yung 8 airbags. And then in terms of engine sir, naka bi-turbo yung ano no, 4x4. 4x4. Oo. Yes, ito kasi is single turbo. Single turbo. Tapos in terms of ano pa ba sir, mga creature comfort inside. Basically ito no, parang mas maliit siya versus the 4x4. Ito kasi medyo parang I think gitna lang siya and the 4x4 has a full digital gauge cluster no. Yes. Pero ito guys, meron siyang panoramic sunroof. Same with the 4x4. So sa ano siya, limited lang to sa titanium variants. So hindi kayo makakuha ng panoramic sunroof on the Trend and other base model pa, even yung Sport. Tapos ito sir, ilan ang kulay na available? May blue ba nito? For this meron kaming gray, white, Gray, white. black. Wala kayo sir nung parang blue? Blue, wala. Sa Trend siya sir no? Yes. Yan. Tapos in terms of drive experience, parang wala naman siyang pinagbago. Kasi nag-try na ako sir dati nung 4x4. Medyo mas malakas lang kumagat yung sa 4x4 na pag inapakan mo. Pero ito, basically powerful engine pa din siya eh. So hindi siya yung parang ano, mag-rubber band pa. Ito kumakagat din siya agad. And mind you guys, puro leather yung loob nitong sasakyan. Wala siya masyadong glossy finish. Pero yun nga, ingat pa din kayo kasi ito, yan, yung mga nasa aircon, glossy finish yan. And I suggest, lagyan nyo siya ng PPF kung kaya nyo pagka-purchase nyo ng sasakyan kasi yan yung scratch magnet na sinasabi ko. And ano pa ba? Ang mga difference pa nito sir sa 4x4, wala rin siyang 360 no? Wala rin. Ano lang, rear view camera. Rear view camera. So sa mga drivers na hindi sanay sa malaking sasakyan, I suggest get the 4x4 kasi yun yung may 360 camera. And medyo ako frankly hindi ako sanay ng malalaking sasakyan kasi I have CRV lang na medyo mas mababa, hindi rin siya ganito kalapad. So kahit walang 360, okay lang. Ito kasi bulky talaga eh, machong macho yung itsura. Tsaka yung drive niya, iba din, iba yung drive capacity nito versus CRV.
Kaya I don't think hindi din siya pwede i-compare doon sa CR-V natin kasi sobrang laki nito. Parang nga siyang ano eh, parang Land Cruiser yung size niya. Ganun siya kalaki. And very spacious yung inside. 7-seater din siya. Tapos ang wala lang din sir yung automatic feature ng ano no, yung fold sa likod, yung third row. Yes. Yun. Manual pa siya. The premiumness, yun yung mga mamimiss nyo if magpo 4x2 kayo. Yung dependot siya, so mag-automatic fold yung third row. Tapos yung gauge cluster, yun, mas malaki yung gauge cluster nun. Pero may ambient lights din to sir, no? Same, Yes. same din naman siya sir, no? Basically yun yung mga nawawala. Yung bi-turbo engine, tapos yung 360 camera, the automatic seats sa likod. Then in terms of fuel consumption sir, ano bang on paper nito na reading? 10 to 12. 10 to 12 driving. city driving. So tipid siya for its size. Tapos diesel sir. Diesel. Diesel. 2.0. 2.0 engine na diesel. Imagine nyo yun. So gusto nyo mag-off-road, pwede nyo to dalhin. Kasi ang laki. Kung hindi kayo sasayad, ewan ko lang kung pag sumayad kayo. Tapos, sir, saan pala tayo pwede umikot aside from this area? I think. Pwede ba tayo dumiretso? Pwede Tas tayong dumiretso sir or pag ano. itetest ko lang sir yung ano niya, Pwede na. straight. Ayun oh, grabe engine ito. Ang sarap apak-apakan eh. Yan, tignan nyo guys, yung Fortuner. Yan, diba parang mas matangkad pa to. Ito yung Santa Fe, medyo nagmukhang maliit yung Santa Fe. Ganyan yung view nyo kapag bumili kayo ng Ford Everest. Kasi talagang matangkad siya na sasakyan. And meron kayong road presence. So hindi kayo pwede apihin ng malalaking sasakyan kasi ang laki nyo. Maganda din yung busina niya. So hindi nyo na kailangan palitan yung busina. Napakaganda niya. For its for a stock na busina. Tapos malamig yung aircon. Sir, wala pa tong tint, no? Wala. Yan. Kaya medyo mainit yung singaw. Pero dito malamig yung aircon niya. Baka magiging issue. Then, may blind spot ba to sir? Monitor. Detection. Meron siya. So, meron din siyang blind spot dito sa detection, sa side mirror. And, in terms of drive, very smooth yung, sobrang ganda kumagat ng pag inapakan niyo yung gas, responsive siya, and hindi siya ganun matagtag. So, kung ina-expect nyo na matagtag tong sasakyan, nagkakamali kayo kasi very comfortable. Ito, premium pa kasi meron kang panoramic sunroof. Ito sir, parang automatic tinted siya, no? Kasi hindi siya mainit eh. Yes. Ito kahit naka-expose siya na ganyan, hindi siya mainit. Oo. Mainit yung singaw. Hindi mainit yung singaw, unlike dito. Ayan, partida, pa yan nasa gilid lang. Ito nasa taas, pero hindi siya mainit. So mga sunroof enjoyer dyan sa inyo, ito na yan. Maganda yung sunroof niya. Although may proper maintenance kasi dyan sir, no? Yung sa sunroof, dapat pinapalinis din yung drain. Kasi doon siya nagka-clog. Doon siya oo nga, yun yung natin sir. Issue ng sunroof, nagli-leak. Pero tiis ganda kayo kasi ang ganda ng may sunroof. Lalo na pag umuulan. Ang ganda. Then, all black interior pala to guys. Ito. Tapos yung door handle niya, ito yung bukas dito. So para siyang hawakan nyo lang na ganyan, open nyo. Wala siya dito. So nakakabadyaw yan. Kasi nung unang beses ko sumakay ng Ford Everest, hinahanap ko yung open, tapos sabi ng agent ko dito daw. Yung pala. Doon pala siya lahat. Tapos yung screen, ang laki, ang ganda. Yun, no? Ang speakers nito, sir, regular speaker lang. Parang standard ba siya? Na speaker. Wala kayong mga Bose, no? Na sound system. Yun. Pero usually pwede naman magpa-upgrade ng sound system. Madali na yun. Hindi yun na magiging issue. Tapos, yung screen pala niya, it has
Android Auto and Apple CarPlay. Tapos wala ring wireless ba yun, sir? Wireless. Oh, wireless din siya. Then you also have a wireless charger dito sa area na to. Tapos you have 2 cup holders. Meron kayong ketchup holder. Sabi nila ketchup holder din. Itong maliit na to. Tapos basically parang eto to. Dito din yung ibang pindutan ng ilaw, pati yung sa tailgate pag open nyo, yung pintuan sa likod. Automatic din siya. So pipindutin nyo lang 'yon. And ito yung susi niya. Malaking susi. Tapos yung steering wheel niya, yan. Laki din ng steering wheel. Yung leather niya hindi siya ganun kalambot, pero masarap siya hawakan. Tapos yung busina, malaki yung busina. So, ay hindi ko alam kung hindi pa kayo marinig nung nasa harapan niyo pag binusinahan niyo kasi hanggang dito sa loob rinig siya. And then meron kayong controls dito. Ayan, dito sa steering wheel nyo. You can control the volume ng mga music. You can play next. And ito, kita naman lahat ng details. Ilan sir ang tangke nito ng gas? Ay, ng diesel niya? 60 liters ba? Nasa ganun rin. So yun lang, medyo mahal ang full tank ngayon ng diesel. So isa siya sa mga key deciding factors ng buyers din kasi. Pero yun nga, as I have said, you get the creature comfort here inside and of course the road presence na malaki ang dala mong sasakyan. Lalo pa ngayon, medyo maaraw lang guys, pero pag umulan, alam nyo naman bahain sa Pilipinas. Kaya isa to sa mga magagandang rason kung bakit maganda bumili ng SUV ngayon sa panahon na to. Tapos, mga promo ba sir, meron kayo? Upcoming promos? Actually, marami kaming promos para sa mga zero down payment. Ayun, zero down. Then, discounts up to 300,000. Depende sa vehicle. Oh, up to 300k. Laki nun sir ah. Malaki siya. Tapos pag gano'n naman sir, how soon usually ang processing nyo? Ng mabilis lang no? Mabilis lang. Mabilis. So parang after completing documents sir, kaya ba siya mga 1 week or 2 1 week weeks? kaya. 1 week. Ayan. Mabilis lang mag-apply. Pero kung ako sa inyo, mag-test drive muna kayo. I'll leave Sir Robbie's number sa details natin and also dito sa video para you can contact him and visit the branch dito sa Ford Manila Bay. Ang ganda din mag-test drive dito kasi medyo malaki yung area niya. Maluwag, oo. So kung kinakabahan kayo dalhin yung sasakyan, dito maluwag kasi siya kahit paikot-ikot lang kayo. Ayan. Tapos you also get to compare the cars ng yung laki nito versus yan, yung mga nasa labas. Kaya suggest i-test drive nyo muna kasi you'll get to know kung ano ba talaga yung gusto nyong sasakyan. Lalo pa it's a long-term long-term purchase yan eh. Isa yan sa mga pag-iisipan nyo kasi matagal, lalo na kung hindi nyo ika-cash. Matagal-tagal na bayarin yan. So, even bank, sir, may up to 7 years pa ba? Na Yes, through BPI. BPI. Yun. Pwede din kayo mag-apply ng via BPI. So, up to 7 years yung car loan nyo. Grabe, ganda nitong Actually, gustong-gusto ng asawa ko to, sir, itong Ford. Kasi parang sinama ko sila noon. Nag-test drive kami ng 4x4. And ang ganda ng loob, ang ganda daw ng pwesto ng aircon sa likod kasi hindi siya nakatapat sa muka, nandito siya sa gilid. Tapos sabi niya, ang ganda daw nung spacious sa likod kasi yung daughter ko, tuwang-tuwa, may ganito, may panoramic sunroof. Yun din kasi yung isa sa mga binabayaran sa Ford, sir, yung comfort. Oo, comfort nga sir. Saka parang kahit trinay ko pa siya idaan sa lubak noon, sabi nung agent na kausap ko, idaan ko daw sa lubak. So, hindi siya ganun ka hindi ka magaganon sa loob eh. Hindi ka sobrang matatagtag eh. Tapos may mga ambient light pa yan sa gilid, oh. Kompleto. Ay, Diyos ko, sarap gamitin ito. Medyo mabigat lang siya pag ginamit mo pang daily, no? Kasi syempre, gas prices. Pero kung mga long drive, nako, hindi ka magsisisi dito. Ganda yung drive.
I suppose pati yung hybrid sir ng ng territory. Yun ang nilook forward natin sir no. Pag nagkaroon kayo ng available unit, pwede natin siya i-test drive para sabi ko nga sir may mga nagre-request tayong viewers ng Ford territory. Kasi baka yun yung dinedecide nila kunin dahil nga at its price point na magkano sir ang base ng territory? 1599. 1599. Oh. Tapos meron kaming bago yung Platinum. Platinum, parang cellphone sir, parang postpaid plan Platinum. Anong difference nun sir, yung Platinum? Actually, more on aesthetics din. Sir. Aesthetics. Mas premium. May body na kits, yung- parang ganun. Wala naman. Binago lang yung overall. Overall look niya. Mas premium siya tignan. Kung sabihin nga, mas parang pang boss. Pang boss. Ang CEO. Oo nga. Tsaka for sure sir, Tapos- tipid sa gas yun, no? Tipid siya sa Kasi gas. hybrid. Kasi hybrid, Ah. electric, and then gasoline siya. Then, if ever pala kukuha kayo ng hybrid, sulit siya kasi until 2030 yung coding exempt. So, may enjoy. Alam nyo, pag nag-hybrid kayo, di nyo na poproblemahin kung anong sasakyan yung dala nyo. Kasi wala kayong code eh. Although yun nga, medyo mas mahal kasi sir ang hybrid talaga eh. Yun ang difference niya. Ito sir, parang baka magka-hybrid na rin kayo no in the future, Everest. Maybe, in the future. Oo. Yun ang abangan natin, yung hybrid. Masasagot yung kasi yun ang worry ng iba sir dahil nga diesel, lasa diesel, mahal lang diesel ngayon. Oo. Kaya mostly hybrid talaga ang Madami sir nagpurchase ng territory, no? Parang dumadami na nga sa daan yung territory. Lalo pa sila dumami nung nagkaroon ng hybrid. Ang na-try ko lang sir i-drive na territory before yung sa work ko dati. Parang nag long trip kami. Dinrive ko yung territory niya na yung isang model next sir. gen, yung hindi pa hybrid. Hindi pa. Hindi sir yung isa pa before that. Yung isang generation. Parang first gen ng territory sir. Oo. Tapos parang sabi ko, ang ganda nung loob, daming ilaw. Tapos that time ang sasakyan ko Honda City na na 2021. So pag kinumpare mo siya sa loob sir, grabe, sobrang layo niya. Enjoy ko yung full digital display, tapos may panoramic sunroof. Ganda. Isa sa mga yan key selling factor ng Ford. Maganda talaga interior nila. Wala kang hihingin sa interior kasi spacious and leaning towards the community talaga yung design. Kasi dami may gusto eh. Imagine mo, daming may mga kuha kang full leather, tapos ambient lighting, panoramic sunroof. Iba kasi takot mag panoramic sunroof eh. Hindi siya sabi nila mainit daw. Pero to kasi guys hindi siya mainit. Kaya kung ako sa inyo, pumunta kayo ng dealership, tapos check nyo yung gusto nyo munang sasakyan before commenting about the panoramic sunroof kasi ang ganda niya. Kung ako may chance akong kumuha ng sasakyan, gusto ko may panoramic sunroof. Kasi additional light siya. Tsaka kung may kids kayo, matutuwa sila sa sa sunroof na yan. And so ayan, balik na tayo sir. Ay, sige po. Grabe, ganda. May mga units naman kayo sir na available. Yes sir, Marami naman. Though sa mga best seller namin, medyo limited na. Yung mga 4x4, gano'n. Ah, talaga? Yes. Ang dami kasing Magkano ba sir price difference ito? 4x4? Super laki niya ba sir? Hindi naman sir. Sa, ano ay? 2,590 for 4x4. Grabe, laki ng no? Yung ibang brands kasi sir, sorry. Pero mention ko na lang, yung CRV kasi nasa 2.8 something na parang pantapat sa Although different segment kasi siya hybrid. Pero pamahal na sir ng pamahal ng sasakyan, no? Grabe. Tapos ito at least below 2.6 pa rin siya until now.
So, yun yung mga i-consider nyo guys. Anyway, yun lang. We're done with the test drive. So, thank you Sir Robbie. Abangan nyo guys. Looking forward tayo sa Ford Territory Hybrid test drive and other brands pa. So, yun. Okay. Bye guys! So yun nga, we just finished the test drive with Ford and ang tinest drive na unit natin today is the Ford Everest Titanium 4x2 single charge turbo. So yun yung available unit kasi nila sir, pero I was requesting for the Ford but I was also requesting for the Ford Territory Hybrid sana kasi nga madami nagre-request sa subscribers natin. However, hindi pa kasi siya available. Pero yun nga guys, as mentioned kanina ni Sir Robbie, may papadating silang unit and we're going to test drive that unit pag-arrive. So yun, I hope you enjoy the video guys and please follow for more. We're still doing a lot more videos in the future and another siguro test drive series in the coming weeks. Antayin lang natin yung sa Honda and other dealerships. If you're interested in availing a Ford car, pwede nyo kontakin si Sir Robbie. Ang branch niya ay dito sa Ford Manila Bay. So yun lang guys. I hope you enjoy the video. Please follow, subscribe for more. Madami pa tayong papadating. Yun lang. Bye!